Pagiging bukas palad. Sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa Jerusalem, gumugol siya ng maraming oras sa pakikipagdebate sa mga tagapagturo ng kautusan. Makikita natin na hindi ganoon kadali ang naging ugnayan ni Jesus sa mga eskriba. Kapansin-pansin ang lumalaking puot ng mga tagapagturo ng batas kay Jesus. Sa umpisa, hindi pahayagan ang kanilang inis kay Jesus, ngunit unti-unti itong lumabas. Nakikita na natin na magkakaroon ng tunggalian sa pagitan ni Jesus at ng mga eskriba na sa pakiramdam nila ay nahahamon ng kanilang posisyon. Lumala pa ito nang patawarin ni Jesus ang kasalanan ng isang paralitiko. Inisip ng mga eskriba na ito ay isang kalapastanganan, ngunit walang naglakas loob sa kanila na magsalita tungkol dito. At nang magkaroon na ang mga eskriba ng konting lakas ng loob, sinabi nilang si Jesus ay sinasaniban ni Beelzebul. Pahiwatig na determinado sila kasama ng mga punong saserdote na sirain si Jesus upang mawala sa kanilang landas. Kaya't mapapansin natin sa tapo sa Ebanghelyo ngayon ay ipinakikita ni Jesus na sila ay hindi mabuting halimbawa. Binalaan ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig laban sa panlabas ng mga kaugaliang panrelihiyon na ginagawa lamang upang magpakitang tao. Ang mga eskriba na tinuturing ng mga guro ng batas ay may mahalagang papel na ginampanan pagkatapos nilang makalaya sa Ehipto. Sila ang nagsilbing tagapagpaliwanag ng tipanan ng mga Israelita sa Diyos upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan na sila ang bayang pinili ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, inabuso nila ang kapangyarihang taglay, kaya't sila ay nagbago. Ang ganitong mga eksena ay madalas nating makita sa mga teleserye, mga pelikula at sa tunay na buhay na rin. Ang isang tao na nabigyan o nakatikim ng kapangyarihan buhat sa posisyong kanyang kinalalagyan ay madalas nagiging daan upang mang-api at magsamantala, lalo na nga kapag nakain na sila ng sistema. Ang kwento sa Ebanghelyo ay babala sa ating lahat na huwag gamitin ang posisyon upang pagsamantalahan ang iba at pagyamanin ang sarili. Maging ang mga taong naglilingkod sa simbahan ay hindi rin makaiiwas sa mga tukso na nagmumula sa kapangyarihan. Kaya nga pinaalalahanan tayo na patuloy na tumingin kay Jesus at gawin siyang huwaran sa pamumuno. Ipinakikilala sa atin ni Jesus ang balo sa Ebanghelyo upang matularan natin ang kanyang pagiging bukas palad. Bukas palad niyang ibinigay bagamat kaunti ang buo niyang ikinabubuhay. Hindi man niya kayang tumbasan ang ibinibigay ng iba sa kaban ng yaman ng templo, ngunit para kay Jesus, ito ay natatanging handog. Mula sa kanyang kahirapan, ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya, lahat ng kailangan niya upang mabuhay. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang lahat ng Kristiyano ay dapat magsikap na ibaling sa tama
ang kanilang mga pagnanasa upang ang paggamit ng mga bagay ng daigdig at ang pagkahumaling sa kayamanan na pawang taliwas sa diwa ng karukaang hinihingi ng Ebanghelyo ay hindi maging balakid sa paghahanap ng ganap na pag-ibig. Ang mabuhay ng walang inaalalang materyal na pangangailangan ay isang malaking kapakinabangan na dapat nating araw-araw ipagpasalamat sa Diyos. Kapag ang pagkakaroon ng kayamanan ay nauwi sa kasakiman, madalas na sumusunod dito ang katigasan ng puso. Ang bawat isa ay posibleng maibigay ang sarili ng buo para sa lahat, kahit ang mahihirap, mahihina at tulad ng balo. Magbigay ng ayon sa kakayahan, sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Paano ba natin matutularan ang pagiging bukas palad ng babaeng balo? Una, matutong magbahagi ng kung anuman ang meron tayo, sa paniniwalang hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Ikalawa, magbigay ng buong puso at hindi naghihintay ng kapalit. Ikatlo, huwag magpakitang tao o magyabang. Ikaapat, huwag maghahangad ng sobra sa pangangailangan, bagkus mabuhay ng simple at kontento. Panghuli, magbigay ng abuloy o tulong sa mga pangangailangan ng simbahan. Kung ikaw ay may tinanggap, nararapat lamang na ikaw din ay magbigay. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad.